Morning. Ayan bro, welcome to Jensen. Nauna ako advance partner mo dito. Kung sa Cebu ay ikaw ang naging tour guide ko sa Cebu dahil alam na alam mo yung Cebu, ako naman ang magiging tour guide dito dahil isang taon akong na-assign dito sa General Santos City. Ibang klase to? Hey, good morning. Galing akong taping. Sakay sa aeroplano. Diretso, another taping. Excited ako dito sa Jensen. Alam ko maraming pwedeng puntahan dito. Nakarating na ako dito noong 2015, South Loop. Parang makikita tong General Santos City. Napakagandang airport. Okay mga kasangbahay, samahan niyo po kami ni Albert para ikutin ang buong General Santos City at lalawigan ng Sarangani. Excited na. Go, go, go. Ayan o, mga fans mo. Ang bilis naman ng biyahe, 5 minutes lang. The Garden. No, nawala yung kasama ko. Ready na? Oy, ang bilis mo naman magbihis. Sabi Kanina sa'yo. hindi ganyan ang Instant. instant. Saan Ito tayo? yung, alam mo, nandito ako kagabi. Ang ganda dito sa gabi. The Garden. Yan. Mukha nga, ganda na Ng setup na. Kalataw. Native. Pero tamang-tama, from the airport, mag-breakfast muna tayo. Kailangan. Yes. Kasi iikutin natin Sir, ang good buong... morning, sir. Uy! Sir. Nandito pa lang RD natin. Here. Bro, siya ang ating Ay, hello, regional sir. director, si General James Gulmatico. Gulmatico. Ayan, congratulations ha. Thank you, sir. Bagong RD natin Basta to. sa katahimikan at kapayapaan, kaligtasan ng laser, andito yung ating kapulisan. Yan, snappy talaga. Sige. Of course, bago ka umikot at i-enjoy isang lugar, kailangan ang konsiderasyon natin ay yung public safety and security. Tama-tama, kasama natin ang Regional Director ng Police Regional Office 12. Kumusta naman dito sa iyong nasasakupan na region, James? Napakaganda, sir, at napaka-peaceful itong lugar natin. Importante kasi yun eh. Ang bawat pamilya, ang mga turista, local or foreign, kung saan sila safe magbanding, di ba? Yes, At sir. mamasyal. Dito naman sa atin, sir, is co-coordinate tayo sa ating mga local government unit or LGU, city mayor dito sa Jensen, mga provincial governors, para po sa katahimikan ng ating lugar. Katulad lang dito sa Jensen, sir, a while ago, may binigay silang 60 motorcycle. Motorcycle. Opo, para magamit, sir, natin kapag maintenance peace and order. Ibinigay po nila, sir, sa ating kapulisan. So, isang magandang halimbawa, sir, support ng isang local government units sa ating lugar. Dito sa Jensen,
Jensan, safe kayo! Wonderful Pinas! Para ma-maintain talaga yung kapayapaan at katahimikan ng lugar, lalo na dito sa Jensan. Napaganda po ng Soc-Sargent region. Pagdating nyo pa lang sa General Santos City, makikita nyo na yung kagandahan. Wonderful Jensan! Wonderful Pinas! Yay! Wala dito, itong lugar na ito. Very simple pero unique at kayang-kaya, abot kaya ng ating mga mamamayan. Saka sa ibang region, marami po tayong mga beach resorts at saka sa South Cotabato at saka sa hindi pa natin naabot yung Beach, Cotabato mountain, province. plantation. Mapalad tayo ngayon, of course, dahil kasama natin ang in charge ng Public Safety and Security. Walang iba kundi si Police Colonel Nick Olaybar. Nick, kumusta naman dito sa General Santos City? Napakaganda ng ating General Santos City. Binasagan nga ito, sir, na tuna capital of the Philippines. Saka ito yung the best place to live, invest and do business. Wow, ang gandang Considering pakinggan. Yes, Okay. sir. Mababa yung ating crime volume dito, sir, sa ating General Santos City. Yan ang importante for you to invest, do business, and of course, pasyalan ng tourist, yung crime situation. Anong may pagmamalaki natin sa how do we manage the security of the locals, the citizenry of Jensan? Ang dami nating reserve doon, sir, na tumutulong ating security forces. Tandaan niya, sir, yung ating Task Force Jensan, ang ating Philippine Coast Guard, Navy, Army, Air Force, at saka ang ating Bureau of Fire, Bureau of Jail Management and Technology, tumutulong, sir, pag may mga malakihang event dito sa atin, sir. Sir, ang daming force multiplier dito, sir, na tumutulong, lalo na, sir, pag may krimen. Madaling masolve, sir, dahil nagbibigay sila ng mga information. Saka proactive, sir, yung mga force multiplier natin dito, sir. Proactive. Ibig sabihin, mapagmasid sila or vigilant sila. Kung may nakikita, sumbong agad. Parang yung sumbong nyo, action agad. Ano? Yes, sir. Dito, sir, ang daming tao, daming vloggers from NCR na napunta dito, mga artista, but very safe, sir. So far, wala namang reported na crimes during the event, sir. Siyempre, hindi. Sino ba naman ang hindi magkakagusto at pupunta dito kung hindi ito maliban sa maganda, safe at secured sila. Di ba? Yun ang importante. Pero tanungin kita, ano ang status nyo when it comes to insurgency free at saka yung drug affectation? Yes, sir. Yung ating General Santos City, sir, insurgency free kami, sir. Insurgency free. Lalo na ngayon, sir, mag-eleksyon, walang reported political rivalry dito o intense political rivalry. At saka yung ating mga tao dito, sir, last time nagre-report, sir, tungkol sa terrorism at saka yung sa insurgency. Kaya yung ating history ng terrorism dito, sir, insurgency free na tayo. Insurgency free. Yes, sir. Okay. Tungkol naman sa ating drug problem, sir, dito, nakikilahok, sir, ang ating mga barangay, lalo na yung ating Honorable Mayor, sir, si Honorable Lorely Pacquiao, sir. Tumutulong, sir, sa ating campaign against illegal drugs. Ayan po mga kababayan, napakaganda yung sinabi ng ating very snappy na hepe or city director ng General Santos City. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng lugar kung saang safe magbanding, ay pumunta na po kayo dito sa General Santos City. Teresa Jensen! Wonderful Pinas!
Ladies and Jensen, wonderful people! Wonderful Jensen! Wonderful Jensen! Wonderful Jensen! Wonderful Pinas! Ayan, gusto kong mismo, Hepe, maramdaman, ma-experience yung kagandahan at yung panatag ang aking pag-ikot sa Jan Santos City. Kaya, ikutin na natin, tara! Yes, sir. Your dreams, wonderful Pinas. Whoa, oh, oh, oh. Dito sa General Santos City, ang gusto ng pulis, kaya tara na! Alam niyo po si General Renz Ortilla ay kaklase ko po siya sa Philippine Military Academy. At natutuwa ko, nung pag-retire niya, ay kagaya ko rin na may pinagkakabalahan. At isa na po itong famous Aqua, ang isa lang to sa pinagkakabalahan niya. At marami pang iba. Pakinggan natin, tanungin natin. It's nice na nandito ako sa lugar ninyo, napakaganda. Pero sa tingin ko, patikim pa lang ito. Makikita po natin na iba-iba to. Itong mga toys natin, tinatawag to na mga Can-Am Spider motorcycle. Can-Am, yan. We have Can-Am. also the Riker, yung dalawang gulong sa harapan. Okay. At makita nyo naman, iba't ibang klaseng mga jet ski. Ito yung Sea-Doo jet ski. Itong mga nandito. Yes, lahat ito brand US made. Tingnan nga natin, ikutan natin. Ano tawag Yes. natin dito? General Renz? Sea-Doo jet ski. Sea-Doo jet ski. Na meron tayong iba't ibang klaseng Ako nakapag-jet ski na ako, pero wala itong ganito, no? High-end to. mga high-end. Ito naman, May mga, yung Fish Pro. Tawag natin dyan, Fish Pro. So, ibig sabihin, kung gusto mo mag-fishing, meron na rin mga jet ski na so pang pwede ka fishing. lang nakaupo. Nakaupo. Steady, Yan. then magpipishing ka. May Garmin na siya, no? Oo, Para ma-detect yung mga isda. Ibang klase. Ito naman, Yan ang pang-race natin, no? race naman. GTX 300 horsepower. Parang wala akong nakikita dito na yung ginagamit natin, yung mga ordinaryong jet ski. Wala. Puro US Wala. talaga lahat to. Sea-Doo Puro- brand. Oo. Wala na. So, ang presyo din siguro ito, medyo mamahalin din. Like ito, magkano to? Ito, nasa mga 2 million na to. Ito, Mga 1.2 o asan yung 100. pinakamura? Ito, yan ang pinakamura. Ayan na lang bibilhin Mga nasa ko. 1M lang yan. Oh. Utangin ko pala. May term. Dito naman, ano itong mga to? Pero pwede ba to sa expressway? Pwede yan. Allowed? Allowed yan kasi nire-register yan. Oo. So, rehistrado lahat yan pag binili mo. Para magkano to? Yan, nasa mga 1.6. Mas gusto ko to. Pumaporma at saka mas mura. Yan ang mga gusto ng ano. Yung ayaw na magmotor ng dalawang gulong. Yeah. Kaya naman pang ano yan. Kaya. Mga accessories. Mga Maganda. aqua products. Yan. Saan pa tayo pwedeng punta? Ang next natin, punta tayo sa HRO Resort. HRO din. Yes. Talagang pattern sa Gen Ross. Yun yung- HRO. Yun ang resort na merong poultry. Poultry, hindi ba ayaw ng tao noon? May poultry? Yun nga, makikita niyo yung pagkakaiba. Ang pagkakaiba, pwede ba pagsamahin ang poultry at saka resort? Pwedeng pwede.
Wala pa akong narinig na gano'n. Management lang talaga. May amoy yun, malangaw. Pero sabi That's niya, true. pwede, titignan natin. That is something dapat madiscover natin. Malay mo, yung mga iba dyan na may resort at poultry piggery na siguro malayo ang distansya ito, matututo sila. So something to be discovered. Tara na, puntahan natin. Here in HRO Resort po, we offer a staycation for good for 2 packs, which is the suite room po. Family room, good for 6 packs. And dormitory po, good for 14 packs. Maximum capacity po. Sa loob po ng HRO Resort, meron po tayong mini zoo. Meron din po tayong villas kung gusto niyo po mag-check-in. Couples na gusto lang po mag-relax. So, pasok po tayo. And dito naman po sa rooms namin, we have intercoms po to make sure that our clients, our guests, feels like they are really accommodated po. So, what's interesting din po sa HR Resort and what sets us apart from other resorts is that although meron po kaming katabi na poultry and farm, guaranteed po na yung air po dito is fresh. Meron din pong pool, tsaka gym, sauna. Tsaka meron din po kaming organic garden. Kasi po, we always keep it clean and yung garbage po namin is properly disposed. And also, you can relax here po. Mag-feel nyo po talaga yung farm vibes kung gusto nyo po mag-connect sa nature. So here in HR Resort po, meron po tayong 3 venue halls which is poolside, pavilion, and function hall. Sa poolside po, we can accommodate up to 50 packs. Sa pavilion naman po, we can accommodate 150 packs. And sa function hall po, 100 packs po. So for those interested po to visit HR Resort, we can guarantee po that the place is very accessible kasi po yung aming road po papunta dito is wala pong rough road and kahit po anong sasakyan gamitin nyo po, okay na okay po dito sa resort namin. So from General Santos City proper po, you can get here sa HR Resort for 30 minutes to 45 minutes at most. Wonderful Pinas. Uy, teka, kukuha pa ako. Na press yung tuna dito eh. 1 meal a day siya. Hindi kami obra niya. 1 meal a day. Baka pwede ba 2 meal? Kaya kinakompensate ko na lang sa exercise. Tinuruan niya ko. Dapat nag-yelo ko lagi. Pag malapot ang blood natin, mabigat. Kaya yung mukha natin, hulas. Kapag nag-yelo, luminipis yung blood. Pag manipis yung blood, nagko-contract. Tapos yung mga pores, lilit na magbutas. Kaya lang may side effect. Tightening. Nagkakaroon ka ng maraming 63. Yes. hindi maganda. Mukhang wala kang gana ngayon, John Ross, ha? Naubos mo na lahat yata. Sabi mo sa akin, magda-diet ka na. Pero pag nasa ganito kang lugar, mahirap mag-diet dahil Cheat masama day. pagkain. Pag magkasama tayo, palaging cheat day. Pero alam mo, napakaswerte natin ngayong araw na to. Ito yung nakikita lang natin. Nakikita ko na parang talk of the town na lugar. Di ba, nung pag-landing natin, ito kagad yung recommended place na gusto na puntahan for breakfast, lunch, and dinner. Ang ganda ng pagkaano nila ng native design, no?
Tsaka Pati yung ito. mga parang lanterns na to, no? May mga ilaw, yan. Kukunan ko Ganda. dahil kokopyahin ko. Alam mo naman ako, bro, mahilig mangopya. Pati Ganda. dito, oh, kita mo? Kakaiba. Actually, gusto ko ma-experience nito dinner. Ang ganda yung effect ng ilaw, yung ambience. Tapos yung food, of course. Tingin ko itong magiging next future destination ng mga turista ng Jensan. Pero alam mo, yung lagi mong sinasabi, dapat swak sa Budget. budget, di ba? Yun ang kagandahan dito. Oo. Maganda na yung lugar, swak sa budget. Tapos, Fresh air. Hindi Fresh mo kailangan air ka pa. mag-aircon. Ibig sabihin, low cost lang lahat ng mga, hindi siya masyadong expensive dahil usually nagmamahal pagka iba yung structure mamahaling panlasa sa murang halaga. sa murang halaga. Bakit The Garden ang napili niyong pangalan? Dahil sa garden. Sino mahilig mag-garden sa inyong dalawa? Actually, So itong lahat, kayo ang nag-design ng garden. Kaya pala, ang ganda nga ng garden nila. Pag nag-detalye natin mamaya, pakit natin yung mga creation niya na mga tinanim. Ganda ng design. Kailan to nung naisipang itayo? nag-open kami year 2022 po. Pagkatapos ng pandemic. Yes po. So, nag-start kaming mag-develop year 2021, dahan-dahan nights namin. Tapos nag-open kami 2022. Ito ba yung marami na kayo naging experience sa restaurant o first time yung mag-restaurant? Actually, first time namin mag-open ng restaurant yung Kasi mahilig kasing magluto yung family ko, mother ko. Si Mami, mahilig magluto Hi, si Mami. Mami. Yung kapatid ko sila yung and then husband ko may naman siya sa halaman, so namin Sino nag-design nito? siya din po. Galing oh. Magaling na sa halaman, magaling pa sa design. May napansin ako dito, bro. Yung kanilang mga VIP rooms, kakaiba. Ayun Diba? na, nasa tuktok. Di ba pagkakain tayo sa mga restaurant, may mga VIP room. Ito kakaiba elevated na siya, fresh air pa. Mahangin yan sa gabi, sigurado. At talagang may privacy kung ang pamilya ay nandito. Di ba? Nung unang nag-open kayo dito, kasi mga nakakusap natin nagbubukas ng mga restaurant, merong kabayon. Ano yung inisip nyo na magiging come-on nito at maging iba sa napakaraming, siyempre, restaurant, maraming restaurant dito. Bakit naisipan niyang ito? At ano yung kakaiba dito kumpara sa iba? Yung pag-start po namin medyo talaga kabado kasi malayo din sa city. Pero ang po namin kasi more on maraming mga halaman. So, yun ang kakaiba doon na nasa city. So, that time din kasi mga tao, syempre, after pandemic, stress, parang toxic yung So, eto, medyo malayo. So, makaka-relax talaga sila. Kaya. Siguro si Harvey may garden din to. Maliban dito, meron ka bang garden or kung saan natin makita yung mga halaman mo? Actually, sir, landscaper po ako, sir. Ayun pala Dapat sinabi mo na kanina pa, landscaper ka kaya parang ganda ng garden mo. Kung malapit lang bro dito ang Manila, magpapalandscape tayo sa paturo. Meron kami mga dinedevelop na maliliit na lugar. Mahilig na kami sa halaman, pero hilig lang. Yung halaman walang hilig sa amin. Lagi namamatay. Hindi. Tuturuan tayo ni Harvey ng technique, di ba?
Kasi marami diyang nag-iisip na magbukas ng parang ganito. Anong ma-advise nyo sa mga, kasi bagito kayo, bihira yung bagitong malakas ang loob magbukas ng ganito klaseng investment or negosyo. Kung kayong tatanungin, at kunyari merong gusto mag-umpisa, may konting puhunan, ano yung ma-advise nyo sa kanila? Siyempre, bukod sa passion, talaga na Okay, number 1 yung sinabi nyo kaagad, passion. Tama yun. kasi kailangan talaga mayroong passion dahil along the way nung business, may mga struggles eh. So pag wala ka nung ganun, so madali kang mag-give up. So yun, kailangan din yun. And then, of course, kailangan talaga nating isama si Lord sa mga plano natin para talagang i-guide talaga tayo, bigyan tayo ng Lord ng wisdom para sa mga pa yung mga dadating na mga struggles and of course sa mga challenges po. Parang nagki-Q&A lang siya. Alam mo kung bakit? Tinetesting ka lang niya kasi marami siyang restaurant. Oo. Di ba, bro? O sige, tuloy mo yung Q&A. Pang ilan ba dapat? Pointers. Passion? Well, passion, lakas ng loob is very important. R&D is very important. Yes. Kasi hindi ka pwedeng pumasok sa isang negosyo na hindi mo siya ni-research ng mabuti. And of course, yung development, kasi mag-adjust ka sa Ano kung ano yung trend. gusto ng tao. Opo. Diba? At maging unique ka. Importante Yes rin po. yun. Ang isa pang napansin ko lang dito, silang mag-asawa, very involved sa kanilang Yun ang mga gusto ko staff. marinig. Yung supervision. Supervision. Talaga. Saka, Direct involved. Yes po. saka napansin ko, ano sila, involved din sila sa mga guest nila. Tingin ko, importante yun. Hindi Merong pinababayaan contact. lang nila sa mga Oo. tao nila. Parang dating nun, hands-on. parang kang dating nun, Hands-on. bisita ka ng pamilya. And you feel comfortable and you feel at home. So, yung po ang nakita natin dito. Siguro tingin ko naging reason behind kung bakit very successful tong The Garden. And again, congratulations. And sana pagpatuloy nyo kung ano may ginagawa nyo dahil mukhang maganda at kung bakit kayo naging talk of the town dito sa Jensan. Congratulations again. Thank you po. Kami po ni Jen Ross nagpapasalamat at inimbitahan kami dito sa The Garden. Jen Ross? Kaya dito po sa The Garden at Calataw, Wonderful Pinas! Okay, thank you po. Yay! Thank you. Huwag po natin kalilimutan na pangalagaan ang ating kalikasan. Ito po ang ipamamana natin sa susunod na henerasyon. Ito po si Albert Martinez. Nagpapasalamat sa inyo. Mga kasambahay, magkita-kita tayo. mabuhay tayo ng tahimik sa isang payapang pamayanan. Huwag tayong maging dayuhan sa ating sariling bayan. Generous po para sa mamamayan, para sa bayan. Yun. Wonderful Pinas! Dito sa Pilipinas. So yung pinagmamalaki ng Jensa, nakita mo naman ang tanawin, bro. Ganda, no? Oo. Yung lugar na to, tingin ko, napakalaking possibility na mag-develop ng parang paradise, kamukha ng sabihin natin parang Florida. Parang Bakit Florida? parang Florida? Eh, nandyan yung Meron silang mga dagat. beaches, beaches. magandang tanawin na ganito. Bagay na bagay ito sa mag-retire ka. Kaya makita mo yung, ano mong pangalan na yan? Kung sa LA may Hollywood, nakalagay ba Ito, doon? Hi. Hayahay Hi. ang buhay. Kaya pala Ano ba hayahay. yung sabi ng hi? Hayahay, yung relax. Walang problema, parang retired na kagaya natin. Ano, pangalan talaga ng lugar yan? O naisip lang nila yan? Naisip lang sa tingin ko. Hayahay. Hi. Ang sarap naman, parang ang sarap naman ng buhay mo, hayahay. Yun. At nakita mo yon? Pwede na natin lakarin. Okay. Airport yan. Pwede. Ano? Pinas! Lakarin na natin.